Napalaban na naman si Magnusing at ang kanyang championship dito sa nakaraang Title Tuesday kahapon lang ay sa bigati ng Iran na si Super Grandmaster Parham Magsudlu. Samahan niyo po kung pag-aralan. White dito si Magsudlu at nag C4, English opening, G5! Buka na pa lang talagang pinapatawa na ako ni Magnus talaga. Oh. G5? Anong variation yan? Bad move kagad ang binigay ng computer. Hindi ko po alam kung ito ay sinadya or mouse slip lamang. G6 lang siguro gusto ni Magnus, pero napadiretso mouse niya sa G5. Kung sa bagay, nag-knight H6, nag-knight A6 nga si Magnus di ba? Nag-A5, nag-H5, baka yan ay talagang for fun, yung G5 niya. So, knight C3, sunod pa rin sa development, bishop G7, at nag-G3. Okay, para magbi-bishop G2. Ang nakakapagtaka lang, bakit naman binad mo ba ng engine ang tira na G3? Natural naman yan sa English. D4 ang gusto. Para may atake kagad sa G5. Okay, mga kamatsas. Pero G3 pa rin, no? Natural na pattern development ng English. Bishop G2, Knight C6, at nag-D3. Ayan, para okay. Baka di makita. Okay, dinipensahan. Nag-A3. Ayun, another bad move by Magsudlu. Pero isa pa rin po yan sa natural na ginagawa sa English. Rook B1, B4. O kaya dumidiretso pagka bishop dito, B4 sacrifice. May mga ganong idea. Pero ang gusto ng computer ay H4. Ayun. Talagang ang computer, timplado niya yung mga pang-refute Ayan no. Pag nag-G4 dito, mag-E3. So may atake na naman sa G4. Pag nag-H5, magda-Knight G2. Na tipong yung pawns na yan parang overextended sa king side, na tipong pag Knight F4 mamaya, baka mahagip ng atake, may pressure ang black sa madaling sabi po sa king side pagka ganyan. Tapos castling F3 basag, mapupunit ang king side pawn structure. Balik tayo mga kamatyas. Pero si Magsudlu A3, Rook B1, sunod pa rin sa pattern na gusto niyang mangyari. B6, okay, magdo-double fianchetto. Bishop D2, ayan na, nangangamoy B4 na. At nag-Bishop B7, ayan, patawad po. Na-miss ko na naman ang novelty, napasarap, sorry. Pag A3, novelty. Ang old lines ay Knight F3 at E3, yan po old lines. Okay, bilisan ko lang. So, ito pala ay completely new position na sa opening phase pa lang. Nag-B4 yan. Okay. Hindi naman sacrifice. Kasi pagka kinapture, nakabitin pa yung bishop sa B7. So, hindi pa masasabing sacrifice yan. At nag-D6 lang. Rook B1. Okay. Queen D7 para ano man namang mangyari ay yung bishop sa B7 ay suportado na ng reyna. Knight F3, labas lang, develop. Knight D4. Na bad move din dito si Magnus. Talagang ini-enjoy ni Magnus talaga. No? Opening pa lang, gusto niya talagang parang Fischer random Wala kang may apply na theory di ba? Kakapanibago opening ni Magnus ngayon. So Knight D4, ang gusto ng computer ay F5. Ayun. So para na siyang Dutch defense na naka F5. Tapos susundan ng Knight F6. Yan po ang nakikita ko dito na plano ng black. Tapos castling Okay, balik tayo. Pero nag-Knight D4, piniresure ni Magnus ang Knight F3 dahil nakapin pa ang bishop sa G2. Nag-E3 lang. Sinimplihan lang dito ng pitik ng E3. Okay, anong gagawin mo dyan? Sige, E3. Kinapture na, tinanggap pa rin ang exchange and nag-Rook C8. Ayan, oo nga naman, king side na lang naman ang hindi pa nade-develop, so parang feeling ko solid pa rin dito si Magnus. Queen E2. Queen E2, ano purpose? Mag-E4 ba? Knight F6, castling, ayun, binad mo ba na naman si Magnusing? Dapat daw H5, wala nang castlingan. Sabay H4, oo nga na ang gagawin dito ng puti, mag-E4, kakapturin, Rook takes F4, tapos D5, ayun. Yan po ang mainam na rekomendasyon ng computer engine
na dapat gawin ng black. Pero iba ang taste ni Magnus. Nag-castling lang siya. F4 para mabasag ang kingside structure. Pero ang gusto ng computer ay E4 bago mag F4 mamaya. Oo nga, kasi tingnan nyo po yung structure talagang nakaka-tempt na basagin talaga yung ganyang forma. Dapat kasi ang G5 nasa G6 yan eh para solid. Balik tayo. Nag F4 si Magsudlo at kinapture muna, capture D5. Ayan na nga ang break ni Magnus na malakas. Kita nyo po sa evaluation bar, pumabor sa kanyang side. Slightly better na dito. Capture sa G5, capture. Ayan, bakit kinapture? Para tingin ko dito, pagka nagka-timing ng bukas ng bishop, may threat tempo. At the same time, yung tore, nandyan na, nasa ano na eh, magagamit na yan eh. Aba! Kaya naman pala kinapture ang G5. Sacrifice the rook! Naalala ko na naman si Gotham Chess. Sacrifice the rook, mga kamatsas. Takes and knight takes D5. Pero para sa akin po, interesting ang ginawa ni Magsudlo. Interesting. Okay, balik lang. And the B5. Ayan na. Para ilock na hindi na maka B5 pa dito. Para pang-pressure kasi sa C4. Na imagine ni Magsudlo na teka muna. Kailangan muna niyang i-B5. At kung mag-E6, lilipat yung knight doon sa C6. So ginamitan dito ng powerful positional understanding. E6, knight B4, and the rook FD8. Na dito sa tingin ni Magnus ay weak yung D3, inatake niya, at the same time, nakatempo pa siya ng development. Pero, pinad mo ba na naman ang computer, dapat daw F5 pa rin. Ayun. So, itong F5 ay nagbabadya ng pambasag F4 para maatake ang kingside. Okay? Pero, balik tayo sa ginawang rook FD8. Nag-queen G4. Ayan. At alam naman ni Magsudlo, okay, protected yan. Inatake ang pawn sa G5. Nag-rook C5. Depensa. Nag-rook B3. Ayan ang isa pang questionable move na ginawa dito ni Magsudlo. Rook B3. Bakit kailangan mag-rook B3? Extra support sa D3, no? Pero ang tamang tira daw po ay rook F1. Ilagay ang puwersa sa king side. Ayun, ilagay ng ilagay para mamaya pumatak at mag-create ng magandang atake. Pero balik tayo sa ginawang rook B3. Ayun, nag F5 na dito si Magnus. Pero this time, wrong timing, mga kamatsas. Dapat daw ay A5 na. Pag inenpasan capture, B5, ayan ang mga binibiling pambasag na tira. Mga binibiling pambasag na tira, mga kamatsas. Oo nga naman. Delikado puti pagkaganyan. Kahit napaspon yung A, pero parang hindi pa naman ganun ka-powerful. So, pag nabuksan kasi yung position, may mga kalikot na block dito. Yan ang magandang idea. No? Pero, hindi yan ang ginawa ni Magnus. Nag F5 siya, inatake ang Reyna. Siyempre, kinapture ang G5. Nag F4 ay talaga nga namang imagination yan. Queen takes, ay, nako na bad move. Grabing imagination yun, ano? F5. Pagkain, F4, dalawang 2 pawns ang sacrifice. Dapat daw po ang tira dito is Queen G6. Ayan na naman, no? So, ayan na naman yung mga bagay na masakit sa mata na gawin. Capture, rook F8. So, okay pa ang puti dito. Sabi, equal daw. Pero, balik tayo. Queen takes F4, rook F8, Queen G4, Queen F7. Ganong kaganda ang natanaw ni Magnus na sacrifice F4. Lupites, ano? Lupites. Nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng kalikot sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pawns na yon. Napauwi si Magsudlo para makover ang F2, F1, pero another bad move pa rin. Dapat daw po ang tira ay rook B1 lang. Naku po, pagkasakit-sakit na naman sa mata. Papachikin? Ano meron? Pag chumek, dito, kain to, ano meron? Queen takes, king
H8, check. Hindi ba pwede? Ay, hindi nga pala pwede. Gusto ko sanang iharang. Ang tingin ko nasa H6. Magkakaroon ng mga likot-likot. Oh, may rook F1 pa. Baka maalangan pa. Okay, may laman din pala talaga. May laman. Galing ng rook B1, Pero, syempre, human nerve, mga kamatsas, gustong proteksyonan yung mga critical, masaselan na squares na po pwedeng atakihin ng kalaban. Syempre, napa-queen E2. Pero, sunod pa rin doon sa plano ng pagka-sacrifice sa mga pawns. Ayan na po, tingnan nyo, grabe ka superb. Hindi lang yung F1 ang iniispatan, kundi rook F2. Ganyan ka-powerful at nakakailang yung triple F-file control attack ni Magnus. At nag-bishop E1. Okay? Pag chumek dito, angat lang. Ang ganda rin ng panimpla. Parang ang ganda. Wala ring rook F2. So yan ang treatment. Pero, sad to say, na tingnan nyo po ang evaluation bar. Halos saklob na saklob ng itim. Kadiliman. Itim na itim yung evaluation bar. Diba? O, nagbabadya ng isang matinding unos na paparating sa puti. Dapat daw po ang, sa bagay, ito na lang palang depensa talaga. Wala nang iba eh. Bishop E1 talaga, force na, no? Nag-rook F1 check. King G2. Nag-bishop H6, yun lang, mga kamatsas. Dahil siguro sa time pressure na rin, hindi niya masustain. Ang sustain pala dito ay rook F3. Grabe yung rook F3 naman. Napakatahimik, silent. Anong plano? Ay, oo. Kits ko na. Simple po ang plano. Simple pero rock. Ano po yun? Rook takes E3. Imagine niyo. Pag queen takes E3, queen F1, matchas ang king. Salbahis kito. Salbahi Andret, Oo nga. Anong gagawin? Dito, mapapa D4 para depensahan. So, likutin lang po natin ng konti, mga kamatsas, para matuto tayo. Ayan, at bago ko makalimutan, sa end part po ng ating video ay meron akong Internet Chess Club daily puzzle. So, puzzle ulit na galing po sa Internet Chess Club. So, abangan nyo sa end part. Okay, nag D4 para suportahan and Queen H5. Ayun, with the idea to capture the G3 sacrifice at makuha yung Queen sa E2, mga kamatsas. Yan ang plano. Tapos mag-rook B2, Queen G4. Ayan, medyo may islog-islog na gagawin pero garantisadong tingnan nyo po ang evaluation bar. No? Kumbaga, yan ang actual or precise diagnosis. Yung talagang evaluation bar. Yan ang pang-diagnose talaga na para malaman mo yung kondisyon ng position. Okay, pero ginawa dito ni Magnus ay Bishop H6. Siguro, ang plano niya rin dito, tumatiming lang, magsa-sacrifice din. Naaamoy naman niya yung mga patamaan Yung nga lang, bad move. Knight C2, agad na amoy din ni Magsudlo. Teka muna, salbahiski yan Meron kang binabalak na di maganda. Nag-Knight C2. Extra support sa E3. At nag-E5. Ayan, E5. Anong plano? Babasag ba sa E4? Nag-E4. Ayan, binalak na. So, talagang maingat na lahat ng potential attack ni Magnus, pinipigilan ni Magsudlo. Queen F6, Brand X move. Ang quality daw po ay yun laang. Bishop D2. Tapos rook B2 ang force move. Okay. Pag kinapture to capture, walang rook F2 check. So, yung pala pang abang sa second rank. Kasi po, pag kinapture ito, rook G1. Pag king H3, matchas. Pag kinapture, may queen F1. Tingnan nyo po yung yung lalim ng ganda ng position. Pag bishop D2, pag kinapture naman ng bishop, may rook F2 check. Matindi. Balik tayo. Pero Queen F6 ang ginawa. D4. Ayan, para may panggulo. And yung tore, kahit papaano, maka-eksena na yan. Kinapture lang ni Magnus. Nag-E5 para babawiin yung pawn din. Queen G6, binawi na yung pawn. Ayan. So dito po medyo nabuhay ang posisyon ni Magsudlo, nakabalik sa equal. Rook F4.
Okay, di pwedeng capturein, nakapin, atake sa knight, pero another bad move. Dapat daw po dito is rook takes, bishop na, queen takes, and rook d8. Grabe, ang accurate. Ang hirap makita ng accurate move. Ayun, no, para yung tore papasok na. Balik tayo sa rook f4, knight c6, knight c6. Dapat daw is queen d3. Ganun lang. Okay. Pero nag knight c6, queen e4 check. Another wrong move by Magnus. Dapat daw po rook e4 ang tira. Pero dahil konti na oras so may pressure rin po. May nerve tayo Queen e4 check, capture, and nag bishop b4, atake sa tore. Rook e2 checking h3, and rook f2 para bawiin. Pero king g4 agad namang umalis. Natakot. Pero dapat daw is rook d3 muna. Dun din naman pupunta yan ayun. So itong rook d3, mangangalikot ng mga check-check yan dyan. So yan ang kahalagahan ng pagpasok na sa eksena. So nag-king g4 muna. Na-geniusan ni Magnus. Rook e4 check. King h5. Ayaw! Blunderations! Ang tinira dito ni Magsudlo. Woo! Dapat daw po ay tanggaping balik na lang. Lamang pa evaluation bar. Bakit naman sumugod si Magsudlo ng King H5? At dahil dyan mga kamatsas, nag-rook H2 naman si Magnus. Hindi niya nakita ang super winning move. Ano kaya yon mga kamatsas? Yung na-miss ni Magnus. Pag nakita yon, tawag natin doon, awarding na. Sige po, sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas. King H7. Sabi ng Tagalog dyan, pera na, naging bato pa. Pera na, naging bato pa. King H7, bakit? Ang dami po, multiple matchas, threats. Rook F5, Rook takes H2, ang daming matchas. Dalawa ang kailangang solusyonan. Rook takes matchas, eto pa isa. Pwede pa Knight E7, masalba mo yung kaso yung H2, wala pa rin Wala na. May solution pa ba? Ito. Yan, para may pangharang. Kaso, pag kinapture ito, maigi. Maina, may kaso dito dadaan. Dalawa ang pwedeng gamutin Matchas pa rin. Grabe, si Magsudlo. King H5, nakalusot pa. Nabuhayan pa, naging G6. Lamang pa rin sa evaluation bar. Rook G4 checking F5. Rook takes C4. And Knight takes A7. Ayun, dito po. Ang tamang tira daw is King E6. Pasok na. Oo nga, kuha komputi dyan. Ilalagay ko sa D6 yung bishop. King D7. Then push. Grabe. Pero nag Knight takes A7. Nag King F7. E6 check. King E8. And nag Knight C6. Rook F2 check. King E5. Nag Bishop G7 check. At dapat daw ang tira is Rook E2 check na lang. Ayan. Equal po. Pero nag Bishop G7 check. At nag King D6. Bishop F8 check. E7. At dito mga kamatsas, pag Bishop G7, kita po sa oras ni Magnus na 0-0 after Rook A3. Ayan, okay. So, na-flag down si Magnus. Pero actually, yung rook ni Magsudlo, blunderacious. Dapat daw po tira is G4. Grabe, ang hirap pa rin, Ako parang gusto ko ganun, sabi, kunin ko na yung pawn B6 muna yun. Pero, nag-rook A3, ang purpose check doon? Kaso may ganito, may rook F6 check Halimbawa, gumanon, kakapturin yun. Ayun nga, kaya pala blunderacious. Mawa one piece down. Pero equal pa rin naman. Yung nga lang, meron pa rin pong komplikasyon ito. Hindi ganun kadaling equal itong game na to. Okay, so yan po at deserve ni Parham Magsudlo na mag-champion dito sa late edition. Champion po.
At si Magnus naman ay pang 9. Kung di ako nagkakamali sa kanilang ano. Silipin na natin bago tayo mag puzzle of the day from Internet Chess Club. Ayan po. Si Magsudlo ang 9.5 out of 11. Sadwani, silver. Jose Martinez ang bronze. At marami po silang 9. Ayan, si Faustino Oro, yung batang 11 years old ngayon. Lakas na rin. And Magnus Carlsen pang number 8. Ayan, 8.5 points ang kanyang score. So, not bad for Magnus. So, top 10 pa rin. Consistent pa rin yan para sa akin. Talaga nga lang pinapasaya niya ang laro. Kaya nagkakaganon yung kanyang sitwasyon. Pinapasaya niya kasi gusto niya yung mga depensa at opening na parang tipong 960. Fisher random. O para mabago-bago, binibigyan niya ng challenge yung kalaban niya. Yun nga lang, hindi maiwasan minsan dahil sa tindi rin ng kalaban niya, tinatamaan din talaga siya. Okay, ito po ang ating puzzle of the day. Mula po ito sa play.chessclub.com or sa Internet Chess Club. Why to play, ang sabi sa description, a queen and bishop battery occurs when the queen is aligned with and supported by its bishop on a diagonal. This formation can be a powerful tactical weapon. As we can see in this example, why to move and win. Ano kaya ang pinakamatinding gagawin ng puti dito? Lapag nyo lang po sa comment section below at lalagyan ko po ng heart ang inyong mga effort and kasagutan. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. At kung ano po ang masasabi nyo sa naging laban na pinag-aralan natin, lapag nyo lang din sa comment section below. Usap po tayo. Maraming salamat. At kung may lumabas po na ads, pakiran lang po. Tulong nyo na sa ating YouTube channel. Thank you, thank you. Kita-kits sa mga susunod pang chess updates.